Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Cleaner. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang babaeng nasa taas ng isang gusali. Makikita na balisa ito habang tinatarget niya ang mga dumadaan sa kalsada. Ginagawa niya ito upang iligtas ang kanyang kapatid na nasa panganib habang ito ay nasa loob ng building. Bumalik ang eksena sa nakaraan. Makikilala natin si Joey, isang babae na may magulong buhay at hindi masaya ang kanyang kinagisnang pamilya. Mayroon siyang kuya na may autism at ama na mainiti ng ulo. Madalas na sinisigawan nito ang kanyang kuya at inaaway naman ang kanyang ina. Noong bata pa siya ay mahilig siyang umakyat kung saan-saan at ito ang kanyang libangan. Kaya nang lumaki si Joey, naghanap siya ng trabaho bilang cleaner ng mga bintana sa mga matataas na gusali. Ito ang naging paraan niya para makalimutan ang mga away at problema sa mundo. Nang umagang iyon, nagising si Joey sa alarm ng kanyang relo. Hindi niya alam kung ilang beses na itong tumutunog. Nang makita niyang late na siya, nagmamadali siyang bumangon at naghilamos. Ilang sandali pa, nagring naman ang kanyang telepono dahil tumatawag ang facility care ng mga may autism dahil naroon ang kanyang kapatid. Kaya dali-dali siyang nagpunta doon upang makausap ang direktor nito. Pagdating sa lugar, sinabi ng direktor na hindi na po pwedeng manatili roon ang kanyang kuya na si Michael. Habang nag-uusap sila, patuloy namang tumutunog ang telepono ni Joey, ngunit hindi niya ito pinansin. Ayon sa direktor, posibleng nahack ni Michael ang computer ng facility at nakakita ng mga top secret na impormasyon. Higit pa rito, ipinadala niya ang mga impormasyon sa local media na nagdulot ng masamang epekto sa reputasyon ng kanilang facility. Kaya sinabi ng direktor na sunduin na ni Joey ang kanyang kapatid at iuwi na ito. Masayang-masaya naman si Michael nang marinig ito, ngunit bigla namang tumawag ang supervisor ni Joey na si Derek. Tila galit ito habang sinasabi na kung hindi siya makakarating sa kumpanya nang bago mag-2 ng hapon ay huwag na siyang pumasok pa. Sa kasamaang palad, nasira ang kanyang motor kaya napilitan silang sumakay ng bus ni Michael. Ngunit nang maling bus ang kanilang nasakyan ay bumaba sila rito at tumakbo ng mabilis at sa wakas ay nakasakay sila sa tamang biyahe. Dahil sa taranta, sumumpong ang pagiging autism ni Michael. Sumigaw ito ng malakas sa kalye. No! Michael! No! Michael! Buti na lamang at matyaga si Joey. Pinakalma niya ang kanyang kapatid at sinama ito sa kanyang trabaho. Matapos ipaubaya ito sa isang kasamahan, nagmamadali si Joey na pumunta sa control room. Pagpasok niya sa kwarto, sinabi ni Derek na mag-overtime siya sa trabaho. Mabilis namang naghanda si Joey at nag-equip ng sarili. Nagrapel siya pababa sa 50 palapag para maglinis. Ilang sandali pa, dumating din ang kanyang kasama na si Noah at binanggit dito ang pagsama niya sa kanyang kapatid. Matapos ang shift ni Noah, si Joey na lang ang natira para tapusin ang trabaho. Sa mga oras na yun, bigla namang lumitaw si Michael sa kanyang harapan. Muli, nagkaroon sila ng pagtatalo at biglang tumakbo ito palayo sa kanya ng naguguluhan. Sa mga sandaling iyon, tumawag si Derek. Tinanong ulit siya kung nalinis niya na ang 51 palapag kung saan doon gaganapin ang isang party para sa mga matataas na opisyal. Gusto niyang magsinungaling na tapos na, ngunit hindi naniwala si Derek at pinilit siyang umakyat ulit sa platform. Sa mga sandaling iyon, muntik nang mawala sa sarili si Joey dahil hindi niya alam kung nasaan ang kapatid, ngunit wala siyang ibang magawa kundi tapusin ang trabaho. Dahil sa frustration, nawala siya sa focus at nahulog ang sponge na hawak niya. Nagdulot ito ng problema dahil tinamaan ng isang lalaki, ngunit tila wala namang nakapansin kung saan nanggaling ang sponge. Samantala, dumating ang mga grupo ng mga nakamaskarang tao sa gusali, ngunit may kakaiba sa kanila. Pagpasok ng mga ito, kumalat sila at tila may hinahanap. Sa ibang eksena, si Joey na nasa labas ay sinabihan si Derek na hilahin na siya pataas. Bagamat medyo bastos ang bibig ni Derek, hinila pa rin nito ang lever para iakyat siya. Ngunit bigla na lamang may sumabog sa control room. Ang ilan sa mga nakamaskarang lalaki ay dumating at binaril agad si Derek.
Bumagsak ang katawan nito at natamaan ang switch ng platform na sinasakyan ni Joey, dahilan upang tuluyan itong bumaba at huminto sa gitna. Ang akala ni Joey ay nagbibiro lamang si Derek at lingid sa kanyang kaalaman ay kinuha na ng mga magnanakaw ang kontrol sa surveillance system at sa platform na kanyang sinasakyan. Samantala, sa kaparehong oras, kumilos na rin ang mga nakamaskara sa hall. Sila ay nagsuot ng oxygen mask at naglabas sila ng gas na nagpatulog sa lahat ng taong naroon. Ngunit sa mga oras na yun, si Michael na nasa loob ng gusali ay napansin ng usok at naramdamang may mali, kaya't agad siyang nagtago sa storage room. Sinimulan naman ng mga magnanakaw na lagyan ng oxygen mask ang mga bilyonaryong grupo. Nang muling magkamalay na ang mga ito, nasa ilalim na sila ng kontrol ng isang misteryosong tao. Pero napansin ng leader ng mga magnanakaw na may isang nawawala, kaya pinahanap nila ito. Sa sandaling iyon, nasa labas mismo ng bintana si Joey ng kwarto nito, sakto para makita niya ang magnanakaw na buksan nito ang pinto at lagyan ng oxygen mask ang business tycoon. Sa kasamaang palad, nakita ng lalaki si Joey sa labas ng bintana at paulit-ulit na sinabi nito na mayroong janitor. Akala ng magnanakaw na siya ang tinutukoy nito, kaya hinubad niya ang kanyang maskara na magbubunyag na walang iba kundi si Noah, ang kasamahan ni Joey. Mabilis nilang tinipon ang mga bilyonaryo sa iisang silid. Pinanood nila ang isang video na ipinalabas ng leader at ipinakilala ang kanilang mga sarili. Sila ay miyembro ng isang radical environmental organization at ang proyektong eco-friendly na balak paglaanan ng pondo ng mga business tycoon ay hindi talaga nakakatulong sa kalikasan. Dahil sa likod nito ay mga pabrikang labis ang polusyon, diretsong nagtatapon sila ng maruming tubig at basura sa karagatan, dahilan upang mawasak ang kapaligiran ng isla at matinding hirap ang dinadanas ng mga residenteng naroon. At para turuan ang mga ganid na business tycoon ay maingat nilang binalak ang operasyong ito. Ipapalabas ng leader ang bawat negosyante sa publiko para ibunyag sa buong mundo ang kanilang masasamang balak. Ngunit ang isa sa mga negosyante ay walang pakialam at gustong tapalan na lang sila ng pera. Dahil dito, hindi napigilan ni Noah ang galit. Dinampot niya ang bote ng alak at isinalpak ito sa loob ng bibig ng lalaki, kaya't agad itong namatay. Nang makita ng leader na nagwawala si Noah, mabilis niya itong hinila. Ayaw ng kanilang leader na may masaktan. Ang gusto lamang nito ay ilantad ang kanilang kasamaan. Ngunit hindi nila alam na nasaksihan ni Joey ang kanilang ginawa habang ito ay natrap sa labas ng gusali. Samantala, nang malaman ni Joey na mayroong mga hostage sa loob, gusto niyang tumawag ng tulong pero masyadong mataas ang kanyang lokasyon upang marinig ng mga tao sa baba. Napatingin siya sa mga naglalakad sa ibaba at bigla siyang nagkaroon ng idea. Kumuha siya ng wax mula sa platform. Isinulat niya ang International Distress Signal or SOS sa salamin at sinindihan niya ito. Ilang sandali pa, nakita ng mga tao ang kanyang ginawa at tumawag agad sila ng pulis. Samantala, narinig ng mga magnanakaw sa control room ang balita tungkol sa distress signal at agad itong iniulat sa kanilang leader. Habang kausap nito si Noah, may daladala ang mga tauhan nito ng mga jacket na puno ng bomba. Nang malaman naman ng leader na mayroong janitor sa labas, agad niyang inutusan si Noah na puntahan si Joey. Pagkatapos ay nagkita ang dalawa hanggang sa nagkatitigan. Wala silang imikan hanggang sa inutusan ni Noah ang kanyang kasama na itaas ang platform. Nang makita ito ni Joey, kinuha niya ang isang screwdriver at isinuksok ito sa gear sa gilid ng platform kung saan matagumpay niya itong napigilan sa pagtaas. Sa ibang eksena, habang abala ang mga nango-hostage, sinamantala ng isang tycoon ng pagkakataon para tumakas. Subalit ang buong palapag ay sinelyado ng mga ito kaya't mabilis na nahuli ng leader ang tumakas na tycoon. Tumating din si Noah ng mga sandaling iyon at itinutok niya ang baril niya sa negosyante. Sinabihan naman siya ng leader na ibaba ang baril, ngunit biglang binaril ni Noah ang kanyang boss na agad ditong ikinamatay. Lumalabas na matagal nang nararamdaman ni Noah na hindi sapat ang katapangan ng kanilang leader. At sa tingin niya na ang mga mayayamang ito ay lubhang masasama at dapat silang mamatay na lahat.
Dahil dito ay nagkaroon ng dibisyon ng kanilang grupo. Ang ilan sa kanilang grupo ay kailangang pumili para sa kanilang kaligtasan. Ngunit ang iba sa kanila ay nakuha na ni Noah, kaya't ang mga sumusuway sa kanya ay kanyang ipinapatay. Pagkatapos ay inihagis ni Noah ang bangkay ng kanilang leader at tumama ito mismo sa platform na sinasakyan ni Joey. Sa mga sandaling iyon, nakita ni Joey na may baril ang lalaki na nakasukbit sa kanyang sinturon. Dahan-dahan siyang lumapit dito at kinuha niya ang baril. Sa kanyang paglingon, nakita niyang nakatingin sa kanya si Michael. Bigla namang narinig ni Michael na mayroong paparating, kaya't mabilis itong nagtago sa isang sulok. Nakita ni Joey na paparating si Noah at tinanong nito kung nasaan si Michael. Sinabi ni Joey na umuwi na ito, ngunit hindi naniwala si Noah. Kaya't inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin si Michael sa buong gusali, lingid sa kanyang kaalaman na ito ay nasa kanyang likuran lamang. Sa sandaling iyon, tumawag ang tauhan ni Noah at sinabing parating na ang mga pulis. Pagkatapos, tiningnan niya si Joey sa bintana at bigla siyang nagkaroon ng idea. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tumawag din ng pulis at sinabing may isang babaeng baliw na may dalang baril sa labas ng gusali. Pagkatapos, itinutok ni Noah ang baril sa isang waiter at pinilit si Joey na magpaputok sa ibaba, kung hindi ay papatayin niya ang waiter. Inutos niya rin na alisin ang silencer ng baril para mas marinig ito sa ibaba. Wala namang magawa si Joey kung hindi sundin ang gusto nito. Dahil dito, makikita na hindi pangkaraniwan ang galawan ni Joey dahil asintado ang pagbaril nito mula sa distansyang daang-daang metro. Ang kanyang mga aksyon ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga pulis. Pagkatapos ay dumating ang helicopter at itinutok ang searching light sa kanya habang nakatutok din ang mga sniper na handang magpaputok anumang oras. Nang mga oras na yun, makikilala ang ground commander at isang maaasahang pulis na nagngangalang Claire. Nang i-check nito ang records ni Joey, nalaman niyang dating top soldier na special forces ito, ngunit na-discharge dahil sa pananakit sa isang kasamahan. Dito ay napagtanto ni Claire na kung top special forces si Joey ay sinadya nitong hindi tamaan ang sinuman. Sa sandaling iyon, napansin naman ni Joey na may cellphone ang patay na leader. Dahan-dahan siyang lumapit para kunin ito. Ngunit bigla namang bumigay ang platform dahil sa kanilang bigat at nahulog ang bangkay ng leader. Mabuti na lamang at nakasuot si Joey ng safety harness kaya hindi siya nahulog. Pagkatapos ay tumawag siya sa mga pulis at nakausap si Commander Claire. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon sa loob ng gusali at hiniling na papasukin na ang mga pulis upang mailigtas ang mga taong naroon. Matapos ang usapan, naghanap naman siya ng paraan upang makapasok dahil ang kanyang kapatid ay nasa loob pa rin ng gusali. Ngunit napakatibay ng bintana at hindi niya ito magawang mabasag gamit ang mga matitigas na bagay. Samantala, inutusan ni Noah ang kanyang mga tauhan na maglagay ng bomba sa bawat negosyante. Balak niya magsagawa ng malawakang pagpatay para masaksihan ito ng lahat. Pinalabas pa niya ito ng live at pinilit ang mga negosyante at opisyal na aminin ng mga illegal na transaksyon sa environmental projects. Pagkatapos, inactivate ng isang tauhan ni Noah ang mga bomba at isinuot kay Noah ang isang pulse monitoring bracelet. Kung mawawalan ito ng pulso sa loob ng 5 segundo, sasabog ang mga bomba. Sa oras na iyon, lubusang nakita ng mga pulis ang determinasyon ni Noah na pasabugin nito ang buong gusali. Sa sandaling iyon, tumawag naman si Claire kay Noah. Sinamantala ni Noah ang pagkakataon para banggitin ang detonator bracelet at binalaan ng mga pulis na huwag kumilos ng padalos-dalos. Ngunit habang nag-uusap sila, nagdesisyong mag-isa ang SWAT team captain na magpadala ng squad para sumugod sa harapan. Nang malaman ito, agad na inutos ni Claire ang pag-atras, ngunit huli na, sumabog ang bomba at namatay ang lahat ng miyembro ng team. Nanlulumong napanood ni Claire ang live broadcast sa screen at naalala si Joey na nasa itaas. Gusto niyang humingi ng tulong kay Joey para iligtas ang mga hostage. Ngunit ayaw makialam ni Joey sa alinmang panig. Upang makumbinsi siya, binanggit ni Claire ang discharge compensation at nangakong tutulungan siyang maiproseso ito kapag nailigtas niya ang mga hostage. Ang hindi nila alam na mo-monitor ni Noah ang kanilang usapan. Nang malaman ni Noah na may balak makialam si Joey, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na maglagay ng bomba malapit sa lugar nito.
Mabilis namang binalaan ni Claire si Joey tungkol sa gagawin nila Noah, kaya napilitan siyang kumilos patungo sa kabilang bahagi ng gusali. Sa loob, nag-aalala naman si Michael sa kanyang kapatid. Mabuti na lamang at nakarating si Joey sa kabilang side bago sumabog ang bomba. Pati ang kanyang platform ay nawasak. Ng mga sandaling iyon, akala naman ni Noah na patay na si Joey. Ilang sandali pa, tumingin si Joey sa helicopter sa tapat at nagkaroon ng idea. Sinabihan niya ang sniper na gamitin ang bala para basagin ng bintana upang siya ay makapasok sa loob. Pero napakatibay ng salamin, kahit ilang beses itong pinaputukan, hindi ito bumigay. Walang choice si Joey kundi gamitin ang kanyang mga safety tools para basagin ito. Ngunit kahit anong hampas niya, hindi pa rin ito nasisira. Halos mahubos ang lahat ng lakas nito ng mga oras na iyon. Sa huling sandali, dumating si Michael at hinampas ng malakas ang bintana gamit ang hammer ni Thor, saka hinila pataas si Joey. Sa puntong ito, sobrang pagod na ang katawan ni Joey. Tinulungan ito upang makabangon at nagmadali silang umalis sa lugar na iyon. Samantala, nakikipagnegosasyon pa rin si Noah kay Claire. Hinihingi niya dito ang isang malaking bus at binalaan na huwag nang manggulo ang mga pulis at kung hindi ay magsisimula siyang pumatay ng mga hostage. Nalaman naman ng mga tauhan ni Noah ang tungkol sa nasirang bintana, kaya agad nilang sinabi ito sa kanilang boss. Dito ay nalaman ni Noah na buhay at nakapasok na si Joey sa gusali, kaya pinahanap niya agad ito. Samantala, sa mga oras na yun, habang paakyat si Joey sa control room, nagkaroon uli ng sumpong si Michael. Pinakalma naman siya ni Joey at hinalintulad ang sitwasyon sa endgame ng Marvel at ang pangangailangan na kunin ang Infinity Stones. At sinabing kailangan niya ang tulong ni Michael para i-hack ang system ni Noah. Nakatulong naman ito para gumaan ang pakiramdam ni Michael. Mabilis na tumakbo ang dalawa patungo sa surveillance floor habang hinahabol ng ilang kalaban. Dating miyembro ng Special Forces si Joey at sa tulong ni Michael, nagawa nilang mapatay ang mga kalabang humahabol sa kanila. Sa oras ng kanilang pakikipaglaban, biglang may babaeng nagtutok ng baril kay Joey. Mabilis namang pinaputukan ni Joey ang steam pipe at nasugatan ng mainit na tubig ang kalaban. Ngunit magaling ang kalaban. Halos maubos din ang lakas ni Joey sa kanilang sagupaan. Habang sila ay naglalaban, nahulog sila mula sa itaas. Nang kunin ng babae ang baril sa sahig, sumigaw ng malakas si Michael at naghagis ng granada. Pagkatapos mapatay ang mga kalaban, mabilis silang nagpunta sa control room. Samantala, sa control room, nagulat ang operator na si C sa natuklasang video na malapit nang ipalabas na video record mismo ni Noah. Lumalabas na matagal nang determinado si Noah na mamatay kasama ang 300 hostage mula sa gusali bilang sakripisyo para sa kanilang hadikain para sa sangkatauhan. Nang malaman ito ni C, sinubukan niyang tumakas. Ginamit niya ang upuan para hampasin ang bantay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, tinamaan siya ng isang bala at sa huling sandali, dumating si Joey at binaril ang kalaban. Hindi niya alintana kung buhay o patay si Z. Mabilis siyang pumasok kasama si Michael sa surveillance room. Pinanood din nila ang video clip na iyon. Sa una, naintindihan ni Michael ang sinabi ni Noah sa video record. Ngunit nang marinig niya ang bahagi kung saan dapat mamatay ang lahat, agad niyang naramdamang labis ito at mabilisang kumilos para hihak ang system. Sa mga oras na yon, lahat ng elevator sa gusali ay kontrolado ni Noah, kaya't kailangan nilang i-unlock ang lahat ng elevator at camera. Mabuti na lamang at hacker si Michael, kaya madali niyang nakrack ang virus na kinabit ni Noah. Kasabay nito, pinutol niya ang recording process ni Noah at kinuha ang hard drive kung saan nakasave ang video. Si Claire na nasa ibaba ay nalaman na na-unlock na ang mga elevator at pinto. Mabilis din siyang kumilos. 2 assault team, isa mula sa ibaba at isa mula sa itaas ang sabay-sabay na umatake sa mga magnanakaw. Sinabihan naman ni Joey si Michael na mauna na sa elevator habang siya ay mananatili para makipag-coordinate sa mga pulis at makipaglaban sa mga magnanakaw. Si Noah na nasa main hall nang makita na hindi maganda ang sitwasyon, agad niyang ipinasuot ang bomba sa mga bilyonaryong negosyante. Pagkatapos, personal niyang hinanap si Joey para makapaghiganti.
Sa mga oras na ito, pumasok na rin ang mga pulis sa gusali pero binalaan ni Claire na hindi nila pwedeng direktang patayin si Noah dahil sasabog ang mga bomba. Hinayaan naman ni Noah ang dalawang tauhan para hulihin si Joey. Ang hunang umabol ay sinakal ni Joey hanggang sa ito ay mamatay. Pagkatapos ay kumuha siya ng palakol at hinampas naman ito sa isa. Sa sandaling iyon, pumasok na rin ang mga special forces sa main hall at pinatay ang mga tauhan ni Noah. Sinimulan nilang subukang i-defuse ang mga bomba, ngunit komplikado ang explosive device at kukulangin sila sa oras. Samantala ng mga oras na yon, umupo si Noah sa isang parte ng gusali at naghihintay kay Joey. Malalaman na plano niyang magsama-sama silang mamatay kasama ang mga mayayaman. Ilang sandali pa, dumating si Joey. Inatake niya ito, sinakal at pinilit na isiwalat kung nasaan ang drive. Ngunit sinabi ni Joey na wala ito sa kanya at nagkaroon sila ng matinding labanan. Makikita na mas magaling si Joey sa kanya at nagawa niyang sipain ito palabas ng bintana. Ngunit nagawa namang makakapit ni Noah sa kibol. Dito ay sinabi niya ng malakas ang tungkol sa kanyang mga ambisyon. Ngunit biglang itinaas ni Joey ang kanyang kamay. Makikita dito na nailipat niya na agad ang detonator sa kanyang kamay habang sila ay naglalaban kanina. At tuluyan niyang sinipa si Noah papalabas ng gusali. Pagkatapos ay dumating ang mga pulis at sa wakas ay nagkaroon sila ng sapat na oras para i-defuse sa mga bomba. At ang video ay hindi na nag-leak at sa paningin ng publiko ay isa itong terrorist attack. Nang magkita sila ni Claire, tinanong nito kay Joey ang hard drive. Ngunit sinabi ni Joey na wala naman talaga ito sa kanila. Pinalabas niya lamang na hawak nila ito para makuha ang atensyon ni Noah. Naniwala naman si Claire sa kanyang sinabi. Matatanggap na rin ni Joey ang kanyang discharge compensation ayon sa usapan. Sa perang ito, hindi niya na kailangang magtrabaho bilang cleaner. Di nagtagal, natagpuan ni Joey ang kanyang kapatid at mahigpit niya itong niyakap. Mula noon, naging mas malapit ang magkapatid at plano ni Joey na mag-focus sa talagaan na lamang ito. Sa huli ay malalaman natin na nasa kanila pala ang hard drive at ipinakalat nila ang video online upang ibunyag ang bulok na pamumuhay ng mga mayayaman. Dito ay masasabi natin na natupad pa rin ni Noah ang kanyang huling hangarin, ngunit hindi sa paraan na nais niya. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba ako makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang cleaner. At kung bago ka naman sa ating munting channel ay pasubscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.